Ayan, good afternoon mga tropa, ano? Today is February 23, 2025. It's a Sunday. So, paluwas tayo ngayon. Galing Pampanga, nandito na tayo sa May Kawayan. Kung makikita nyo sa title, ano? Appreciation post para sa ating pinakaunang motor, no? Bebenta na kasi natin tong ating 2022 Yamaha Mio Gravis, no? 125cc. Ito yung version 1, no? Kulay blue. Ito yung ating pinakaunang motor, no? Kaso hindi tayo masyado nakagawa pa ng video nito, no? Kasi hindi pa tayo nag-upload sa YouTube noon, no? Binili natin to. So nabili ko to nasa June 2023. Oo. Brand new. Binili ko ng brand new. Mura ko lang siya nakuha, no? Kasi binilihan ko is endorser ng Yamaha. So bigay lang sa kanya tong motor na to, no? Kaya mura lang siyang ibinenta sa atin, no? Ayan, ito ang itsura niya. Nilagyan ko yan ng Hayabusa. Ayan, Yamaha Hayabusa ang tawag ng mga office mate ko dyan, ano? Ayan, Hayabusa na sticker sa harap. Yun lang naman. Tapos pinalagyan ng mini driving light, tsaka loud horn. Dyan sa Motofloat sa Santa Maria, no? So biyahe na tayo, no? Papunta ako nito ng Quezon City sa may Tandang Sora. Doon ko may meet yung kasamahan ko. Siya yung kukuha nitong ating Mio Gravis, no? Ayan, so lately hindi ko na siya masyadong nagagamit, no? Lagi lang siya naka-park doon sa Pampanga, no? Pero I'm sure masaya tong si Bruce, no? Bruce ang pangalan niya, no? Parang pasa, no? Yung kulay niya kasi parang pasa, di ba? Parang medyo dark na blue. Ayun, kaya Bruce, yung English ng pasa, yun ang spelling ng pangalan, yung pinangalan ko sa kanya, no? Ayun, so tingin ko naman masaya tong si Bruce ngayon dahil dito ko siya dinaan sa sa dinadaanan ko dati. Everyday, dati dumadaan ako dito everyday dito sa may service road, no? Dati kasi umuwi ako araw-araw ng Santa Maria, Bulacan, no? Ngayon kasi dito na kami sa Quiapo nakatira, no? Kaya hindi na tayo everyday nagbabalikan, lumuluwas, no? Kaya I'm sure masaya tong si Bruce dahil na-relieve yung memories niya, no? Pati ako medyo emotional din ako, no? Kasi ngayon ko lang siya ulit nagamit, tapos dito ko pa siya ulit nagamit sa dati niyang binabiyahe na ruta, no? Kaya medyo malungkot kasi maalala mo yung mga yung mga napagdaanan nyo, mga tulong na binigay niya sa atin, saka yung convenience, no, na dinulot sa atin nung natuto tayo magmotor, no? Dito ako natutong magmotor actually marunong bike lang ang alam kong gamit, drive, ano. Tapos bumili ako ng motor, first time ko makahawak ng motor, ito kaagad, no? Meron na tayong 125cc, no? Ayun, so masaya lang, no, na naranasan ko ulit itong biyahe na to, no? Actually mas malayo pa, no? Kasi galing pa ako ng Pampanga ngayon, no? Pagdating sa performance, wala naman naging problema. Mula nung binili natin siya, no, hanggang parang wala namang masyadong pinagbago yung takbo niya, no? Hindi naman siya humina. Siyempre kasama doon ng pag-aalaga, di ba? Kakaliwa tayo dito papunta sa service road ng May Kawayan. Ayan. So ayun nga, performance niya walang nagbago mula nung binili natin siya. Siyempre alagang change oil, no? Every 2,000
1,000 kilometers, ano, nagche-change oil ako nung bago siya, nung bago lang siya, ano. Pero ngayong medyo nagkakaedad na siya, every 1,500 kilometers na ano, ginagawa kong pan-change oil sa kanya, no. Ang gamit ko lang naman na motor, na langis Shell Advance, no. Shell Advance na 800 ml. 'Yun ang kanyang langis. Ayan, dito na tayo. Paikot. Ayan, dito nga ako natutong magmotor, no. Kaya masabi ko naman na naturuan niya ako ng mabuti, no. Kasi na-enjoy ko talaga yung pagmumotor, yan. Napabili pa tayo ngayon ng big bike na 400cc. Tapos yung kumuha tayo ng bagong scooter nga, yung Kimco Skytown 150, no. Kaya binibenta na natin tong ating isang scooter, no. Ayan, medyo naluluha ako. Na-miss ko tong lugar na to. Matagal dito. Ay, sorry mga tropa. Matagal din akong di naruta na biyahe dito sa service road, no. Ngayon lang ulit. Ayan, bago na yung kalsada dito, gawa na. Nung huling bumiyaya ko dito, ginagawa pa to eh. Nung nadaanan natin na yan. Ayan, bago tong flying bee na to, dati wala yan. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa ano, no, service road ng may kawayan ito, itong area na to. East Service Road yata ito, no. Ayan, dito ako dumadaan dati everyday, balikan from Santa Maria, early in the morning, tapos late sa gabi, no. During that time, hindi ako masyado natatraffic, no, kasi maaga akong maalis, tapos sobrang late na rin ako umuwi. Kaya medyo matipid ako sa gas nung panahon na yun, no. Siguro nasa 42 to 45 kilometers per liter, no. Ayan, itong area na to mga tropa, pwede kayo sa ng top speed. Ayan, ang huling top speed mo, cruise, no. Ayan, pagka maluwag, pwede mo testing. Kaso mas maganda pa balik eh, kasi palusog ito eh. Ayan, tama na. Diretso tayo dito sa sementeryo. Ayan, no, medyo mabilis na part itong area nito. Ayun nga, ang average ko ng nagbabiyahe ako ng balikan Santa Maria is 42 to 45 kilometers per liter. Mabigat po ako, nasa 100 kilograms ako ng tropa. At saka hindi rin ako sorry. Hindi rin ako kumbaga nagtitipid sa bomba, no. Talagang pagka maluwag, binibilisan ko. Ganun ang takbo ko eh. Ayan, so during that time siguro na 42 to 45 kilometers per liter ako ng premium po, premium ang kinakarga ko dito. Kasi feeling ko mas less ang vibration eh sa premium, no. Yan ang isa lang sa mga ano, no, na medyo complain ko sa ride. Natural lang sa kanya, no. Hindi naman sobrang big deal, no. Medyo matagtag siya, no. Tapos etong ano niya, yung gas niya, parang ang higpit, no. Parang kailangan may effort eh yung pagpiga mo. Pero ang ano naman niya, talagang pag pumiga ka, nagre-respond, no. May na-testing ako kasi na lately na 125, no. Isang 125cc, hindi ko na lang sasabihin kung ano yun. Parang may delay siya, no. Pag ewan ko, parang ganun na ba siguro, ganun na ba ngayon ng mga 125cc na parang naka-eco mode siya eh, no. Ganun na ba ngayon, naka-eco mode. Ewan ko lang kung may modes yun, o hindi ko kasi ano eh, na-testing ko lang, no. Ayun, parang medyo may delay, no, kumpara dito, no, kasi na-compare ko syempre.
Ito, pagka piniga mo, talagang ayan, no? Magbibigay siya ng acceleration, no? Medyo madiin nga lang, no? Medyo pagka hindi ka sanay, sasakit yung palad mo eh, sa kakapiga eh, kasi medyo mabigat eh. Mabigat yung piga, no? Kaya ako lagi ako nagagloves eh, kasi nangangawit yung palad ko. Ayun. Isa yun sa mga ng mga complaint ko lang, no? Pero sa overall naman, wala tayong problema dito sa sa performance. Okay. Ang pinaka latest na top speed ko sa kanya is nasa 101, no. Ayun, nasa 100 kilos po tayo, no. Kaya medyo hataw talaga yung 101, no? Minsan ko lang nagawa yun nung umuwi ako ng Pampanga. 101 kilometers. Uwi ako ng Bataan, no. 101 kilometers per liter, no. Kaso maluwag talaga yung kalsada nun, no. Madaling araw. Sa alas 3 ng madaling araw ako umalis ng araw na yun, no. Ayun. Tapos dito sa Manila siguro napaabot ko siya ng mga 96, 97. Yan. Dito sa mga nadadaanan. Itong dinadaanan natin na ruta, marami ditong area na pwede kang mag top speed, no. Pwede mong subukan, no. Hindi ko naman sinasabing mag top speed kayo, no. Kayo lang kung gusto nyo lang naman, di ba? Siyempre, kailangan iba yung pag-iingat, di ba? Kung gusto nyo subukan, di ba? Nasa sa inyo naman yan, no? Mas maganda kung hindi nyo itatry, no? Kung kaya nyo hindi itry, no? Pero siyempre tayo, curious tayo. Gusto natin makita kung ano yung talagang performance, no? Ayun, paminsan-minsan, pumipiga tayo, di ba? Ayan, malapit na tayo sa Valenzuela, Paso de Blas. Ito yung Nike Factory Store, no? Dito sa may Drive and Dine. Yan. May mga outlet store dyan. Kasi hindi ka makakapunta dyan kung nandito ka sa service road. Kailangan nasa loob ka ng NLEX, no? Merong gate dyan sa sa gilid niyan eh, pero hindi kayo papapasukin. Pwede lang pumasok dyan mga Grab, gano'n, mga delivery, no? Pero pagka mag-walk-in ka, gusto mong mag-walk-in dyan, kailangan talaga nasa loob ka ng NLEX, mga tropa. Kasi may bantay yung gate, hindi kayo papapasukin. Ayan, so malapit na tayo sa Paso de Blas, no? Ayan, Valenzuela. Ayan, para rin tayo nasa NLEX, no? Kasi katabi mo lang itong NLEX eh, oh. Pagka ganitong linggo, maluwag dito. Pero pagka weekdays, mga tropa, kailangan maaga ka talaga. Dati kasi walang masyadong dumadaan talaga dito, eh, no? Bago lang ako nagmumotor, konti lang. Pero kasi madalas sa MacArthur Highway sila dumadaan. Ito, magandang dumaan dito kung pumapasok ka sa Quezon City. Pero kung sa Manila, mas malapit pa rin yung MacArthur Highway. Pwede pa rin naman, no? Kung dito ka lang naman nakatira, dito ka na dumaan, di ba? May daan din naman dito papuntang MacArthur. Ayan, may Paso de Blas. Pwede kang pumunta doon, kumanan, papuntang MacArthur. Pero pagka sa Quezon City ka pumapasok, no? Ito ang mabilis na daan, no? Papunta ng Mindanao Avenue, no? Ayan, Mindanao Avenue, isa rin yan sa mga yung extension, no? Pwede kang sumubok din ng top speed dyan. Ayan, kaya itong si Bruce talagang pagka maluwag, talagang hinahataw ko, no? Kumbaga hindi ko talaga siya binaby, no? Ngayon nasa almost 3 years na siya, no? Wala naging problema. Pinalagyan natin ng mini driving light tsaka loud horn, no? PIA horn kay Mr. Motofloat. Shout out Sir Motofloat, no? Diyan sa Santa Maria, Bulacan. Pero walang problema, no? Yung battery niya hindi pa rin napalitan mula nung una ko siyang binili, 2022, magti 3 years na, no? Tibay, di ba mga tropa? So, may mini driving light, may loud horn, walang problema. Ayan, dito na tayo sa may Paso de Blas, palengke dyan, kaya medyo traffic. Ayan, dyan lang naman siguro.
natin ngayon, no? Galing Pampanga pa, no? Kasi Sunday ngayon, walang masyadong traffic, no? Tamang-tama, pupunta ako ng Tandang Sora, kukunin ko yung isang motor, no? Nasa pagawaan. Tamang-tama, dinala ko na tong isa para pagkuha ng bibili, magagamitin ko na yung isang motor pa uwi, di ba? Ayan. Minsan ang traffic dito, lalo na pagka Sabado ng Linggo, Sabado ng gabi or Friday, no? Ayan, dami pang truck. Buti ngayon wala ring truck, no, pag Sunday. Ayan, hanggang dito yung part na katabi mo yung expressway, no? Tapos papasok na tayo dyan ibang lugar na hindi nakatabi ng expressway, no? Ayan, so dire-diretsuhin lang natin tong kalsada na to, no? Lalabas na tayo ng Mindanao Avenue, no? Kaya madali talagang i-access yung from Quezon City, no? Kung galing ka dito. Ayan mga tropa, no? Yung appreciation post ko lang, no? Para dito sa ating Yamaha Mio Gravis, no? Kasi ibebenta na natin siya ngayon, no? Talagang mga pinagdaanan namin ay talagang solid, kumbaga ang mga memories, no? Wala siyang binigay na problema. Tapos siya yung naglapit sa akin sa pagmumotor, no? Talagang na-enjoy ko yung pagmumotor mula nung nagsimula ako magmotor hanggang ngayon na nakabili na ako ng big bike. Ayan. Tapos bumili pa tayo ng bagong scooter. Ayun, diba? Ang saya. Sa mga gustong sumubok magmotor dyan, no? Ang advice ko lang is kung gusto nyo talaga, kung mag-aaral kayo, diba? Kung mag-aaral mo lang kayo magbike, no? Pag marunong na kayo magbike, medyo may idea na kayo, no? Pero manood pa rin kayo ng tutorial videos, no? Kung paano yung pagmumotor, no? Kasi pagka mabilis, no, iba yung pagliko, no, sa motor, no? May counter steering tayo na tinatawag kumpara sa nagbabike, no? Baga baligtad ang paliko mo pag mabilis ka sa motor, no? Ika-counter steer mo, no? Pero yung pagbabalance halos din naman, parehas lang ng pagbabike, no? Tapos yung pag-control mo sa silinyador, no, dito sa gas, 'di ba? Iba yung siyempre iba yung nagpe-pedal, iba yung nagsisilinyador. Pero naman parang second nature lang naman, no. Kumbaga hindi siya mahirap. Advice ko sa inyo, kung gusto niyo magmotor, kumuha kayo ng license siyempre, no, pang motor, no? Mag-aral kayo magbike muna pala. Okay? Ayun, kung marunong na tayo, kuha kayo ng license pang motor, no? Ayun, kung may license ka na, syempre kailangan mo ng budget kasi dapat kumuha ka na, bumili ka na ng motor, no? Hanggat hindi ka nakakapag hands-on, no? Hanggat di mo sinisimulan, no? Hindi mo matututunan, mga tropa, no? Ayun, kung manghihiram ka lang, medyo sa tingin ko, no, hindi ka kagad matututo kasi kumbaga iniisip mo kagad hindi ko kaya baka maaksidente, di ba? Hindi naman akin yung motor, di ba? Iba pa rin yung sayo na talaga, no? Kasi yung pagbabalance naman, kung marunong ka na nga namang magbike, halos parehas lang. So hindi ka naman basta maaksidente, mga tropa, no? Sa scooter naman pagka kung alanganin ka na, ang gagawin mo lang naman is mag-brake, di ba? Mag-brake. Tigil mo yung motor para magaan naman ang scooter, kaya hindi naman to basta tutumba na hindi mo siya mahahabol, no? Hindi mo siya masisave, kumbaga, no? Ako dito lang talaga ako natuto. Hindi naman ako nasemplang kahit kailan, di ba?
Pag nasa iyo na kasi, kung ikaw na may-ari, hindi ka na mahihiya, di ba? Kumbaga, anytime, pwede kang mag-practice. Actually, maganda nga. Ako, paggabi ako nagpa-practice no? Kasi maluwag ang kalsada, tapos wala kang masyadong kasabay, di ba? Hindi makakapag-practice kapag gabi, di ba? Kung humihiram ka lang, syempre, hindi ka naman papahiramin ng alanganing oras, di ba? Ayun, so ang advice ko is kumuha ka na ng motor, no, kung may lisensya ka na. Tsaka kung sa tingin mo hindi ka pa marunong mag-motor, kung marunong ka naman mag-bike, ang advice ko sa iyo is kumuha ka na nga. Kasi kung marunong ka mag-bike, madali ka na rin matututong mag-motor, no. Para sa akin, kung marunong ka mag-bike, marunong ka na rin mag-motor, no. Kasi gano'n ang nangyari sa akin, no. Ayun, so thank you Bruce sa mga sa paglalapit sa akin sa pagmumotor, no. Talagang ayan, so stop na muna natin tong video mga tropa, no. Salamat sa inyong panonood, no. Please like and subscribe sa ating channel mga tropa, no. Igigilid ko lang tong tapos stop ko yung video, masyado na mahaba Please like and subscribe mga tropa. Bye.